Saan ka ba talaga pupunta? Ang kulit mo naman eh. Hindi ba sinabi ko na makikipag-inuman ako sa mga tropa ko? Masyado ka naman pabago-bago, Dayan. Doon lang naman ako pumupunta lagi. Ang dami mo naman laging tanong. Pero hindi ba sinabi ko na meron tayong kailangan na pag-usapan ngayon? Kanina ko pang umaga yung sinabi sa'yo eh. Nawala sa isip ko eh. Alam mo naman na maghapon akong pagod. Pwede bang ipagpabukas na lang yung sasabihin mo? Hintayin na ako ng mga tropa ko eh. Hindi pwede. Bukas maaga ka na namang aalis. Hindi na naman kita maaabutan kung ipagpapabukas ko pa to. Eh, ano ba yung sasabihin mo? Bilisan mo na nga. Oliver, buntis ako. Ano? Buntis ako. Hindi ka ba masaya sa binalita ko? Paano naman ako magiging masaya? Inisang hakbang ni Oliver ang pagitan naming dalawa, kaya lalong nakita ko ang galit sa ekspresyon ng mukha niya. Halos mapatalon din ako sa gulat nang tabigin niya ang saklay ko, kaya tumilapon yun sa may gilid ko. Buti na lang din at malapit lang ako sa maliit na mesa namin, kaya agad akong napahawak doon para hindi ako matumba. Bakit ganyan ang reaksyon mo sa binalita ko, Oliver? Eh sa hindi nga ako masaya eh. Pero bakit? Akala ko ba mahal mo ako? Mag-aapat na taon na rin tayo, di ba? Kasintahan mo naman ako eh. May nangyari din sa atin kaya hindi imposible na mabuntis ako. Sino ba naman ang matutuwa sa binalita mong yan, Dayan? Kahit na mag-aapat na taon na tayo, akala mo ba ikaw ang pinangarap ko na maging asawa? Ha? Anong ibig mo sabihin? Tignan mo ang itsura mo, Dayan. 25 anyos ka pa lang pero mukha ka ng 40 kaagad. Ang luwag-luwag lagi ng suit mong damit. Lagi ka pang nakaduster. Daig mo pa yung mga matandang babae dito sa lugar natin. Hindi ka man lang nag-aayos. At sa tingin mo ba gusto kong matali pang habang buhay sa isang pilantod na katulad mo? Ano? Masyado pa akong bata para matali sa'yo. Hindi ko pinangarap na magkaroon ng anak sa'yo. Nagustuhan lang naman kita para meron akong parausang gabi-gabi at para merong nag-aalaga sa akin. Hindi yan totoo, Oliver. Hindi totoo ang mga sinasabi mo. Nung hindi, totoong sinasabi ko. Masyado ka kasing maalaga eh. Lagi mo akong pinaghahanda ng pagkain, pinaglalaba kahit napilay ka. Lahat ng gawaing bahay na hindi ko nagagawa mo para sa akin. At higit sa lahat, napapakinabangan ko yung ganda ng katawan mo kahit pilantod ka. Yun lang naman ang kailangan ko sa'yo eh. Walang iya ka! Ano? Susugurin mo ako? Sasampalin mo ako? Kung ako sa'yo, huwag ka nang gumalaw dyan sa pinagkakatayuan mo dahil baka matumba ka lang, wala ka pa na masaklay. Napakademonyo mo, Oliver! Hindi ko akalain na magagawa mo sa akin to. Minahal kita ng totoo. Minahal kita ng todo. Eh tama lang naman na minahal mo ko ng todo dahil wala namang ibang magtsatsaga sa'yo kundi ako lang. Pero ngayon na nalaman kong magdadagdag ka pa ng isa pang bibig na palamunin dito sa bahay ko, tama lang na wag mo na yung ituloy. Ano? Paano mo nasasabi yan sa sarili mong anak? Dahil wala akong pakialam, Diana. Mas mahalaga sa akin ang kalayaan ko at ang pagiging binata ko. Kaya kung ako sa'yo, wag mo na yung ituloy dahil wala akong balak na panagutan yan. Anong ibig mong sabihin? Anong gusto mong gawin ko, ha? Bobo ka ba talaga? Ang linaw-linaw ng gusto kong iparating sa'yo. Ipalaglag mo na yan. Ano? Napakademonyo mo talaga. Hindi ko magagawa yung gusto mo. Kung itutuloy mo yan, huwag ka nang umasa na may mapapala ka sa akin. Hindi ko gusto ang bata na yan. Hindi nga kita ganun kamahal para panagutan ka eh. Napakawalang ya mo talaga! Sa sobrang galit na nararamdaman ko, hindi ko na napigilan ang sarili ko na humakbang papalapit kay Oliver. Bala ko sanang hampasin ang dibdib niya, pero mabilis siyang nakaiwas. At dahil wala akong nahawakan na pwedeng bumalanse sa pagkakatayo ko, bumagsak na lang ako bigla sa sahig. Napaiyak na ako ng mga sandaling yon, pero parang wala lang kay Oliver ang nangyari. Pinapanood niya lang ako habang umiiling-iling siya. Kahit konting away, wala akong makita sa ekspresyon ng mukha niya. Nasa ganung sitwasyon ako nang sabay kaming napalingon ni Oliver sa pintuan ng bahay nang may pumasok doon. Agad na kumunot ang noo ko nang makita ko ang babaeng amo ni Oliver na si Jessa. Siya ang may-ari ng bigasan na pinagtatrabahuhan ni Oliver.
Medyo may edad siya sa aming dalawa, pero dalaga pa rin ito at walang asawa o anak. Diretso siyang nakatingin kay Oliver nang pumasok siya, kaya sigurado kung hindi niya ako napansin dahil nakasalampak pa rin ako sa sahig. Ano ba, Oliver? Kanina pa ako naghihintay sa'yo sa may kanto ah. Pinaghihintay mo na ako ngayon? Kasi... Anong ibig sabihin nito? Oh, nandito pa pala ang pilantod mong girlfriend? Mamaya na tayo mag-usap, Jessa. Lumabas ka na muna. Tinatapos ko pa tong usapan namin ni Diana. Anong ibig sabihin nito, Oliver? Na siya pala talaga ang kikitain mo kanina at hindi ang mga kaibigan mo? Ha? Oo. May relasyon ba kayong dalawa? Ako na ang sasagot. Meron. Matagal na. Mag-aanim na buwan na nga eh. Ano? Ganon na katagal? Kung ano na yung narinig mo, yun na yun. Totoo ang sinabi ko at hindi na para magpaligoy-ligoy pa ako rito. Ayoko na rin magtago pa dahil naniniwala ako na mas may karapatan ako ngayon kay Oliver. Anong ibig mong sabihin? Dahil buntis ako. Buntis ako at si Oliver ang ama. Kaya ka nga niya hihiwalayan eh. Sinabi niya sa akin na hihiwalayan ka na niya ngayong gabi at ako ang pinipili niya. Siguro naman malino na sa'yo ngayon na mas may karapatan ako kay Oliver, Diana. Pero buntis din ako, Jessa. Ano? Totoo ba yun, ha? Buntis din siya, Oliver? Kanina ko lang din nalaman. Nung gumagawa na ako ng paraan para magalit siya sa akin dahil nagpaalam na naman ako na pupunta ako sa inuman, akala ko magagalit siya kaya kukunin ko sana yung tiyempo na yon para makipaghiwalay. Pero bigla niya sinabi sa akin na buntis din siya. Walang iya ka talaga! May bala ka na palang hiwalayan ako! Gumagawa ka lang ng rason kanina! Paano na ngayon? Buntis din pala tong pilantod mong girlfriend. Sinabi ko na sa kanya na hindi ko siya pananagutan. Oh, kay Oliver na rin pala nanggaling mismo na hindi kanya pananagutan, Diana. Ano pang pinaglalaban mo dyan, ha? Pero ako ang kasintahan ni Oliver. Ano naman? Hindi pa naman kayo kasal, diba? Ako ang pinipili niya at kung ako sa'yo, mag-alsabalutan ka na rin sa bahay na to. Ha? Ano? Kailangan mo nang lumayas dahil pinapalayas na kita. Wala kang karapatan na gawin yun sa akin dahil hindi mo naman to bahay. Bahay to ni Oliver. Hindi pa rin pala nasasabi sa'yo ni Oliver. Ako na nagbabayad ng ilaw ng bahay na to. Yung mga pagkain na kinakain mo, sinusweldo ni Oliver yon mula sa akin. Ikaw, ano ang ambag mo rito sa bahay niya, ha? Hindi ba wala kang trabaho dahil pilay ka? At dahil ako ang pinipili ni Oliver, kayang-kaya ko na siyang bigyan ng katulong. Sa madaling salita, hindi ka na niya kailangan. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na rito! Nakaramdam ako ng takot dahil alam kong wala akong ibang mapupuntahan. Simula kasi nang mamatay ang mga magulang ko, saktong naging kasintahan ko na rin si Oliver, kaya sa kanya na rin ako tumira noon. Kapag napalayas ako sa kanya, wala akong ibang malalapitan o matatakbuhan. Dahil doon kahit ayokong gawin, napagapang na ako at mabilis na hinawakan ang binti ni Oliver. Nagmakaawa ako pero mabilis na hinila ni Jessa ang buhok ko na naging dahilan kung bakit ako napaaray sa sakit. Walang yakang babae ka! Wala ka ng karapatan na hawakan si Oliver dahil akin na siya ngayon! Aray! Aray! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako ang buhok ko! Kakalbuhin kita kung hindi mo kami titigilan! Bitawan mo ako! Ikaw ang kabit sa aming dalawa! Pero ikaw pa ang matapang, ha? Kabit? Hindi pa nga kayo kasal eh! Talagang kakalbuhin kita! Ako na ang pinili ni Oliver kaya layuan mo na siya! Bitawan mo ako! Ano ba? Umalis ka na lang, Diana! Si Jessa ang pinipili ko. Alam kong pinipili mo lang siya dahil sa pera niya, Oliver. Alam kong ako ang mahal mo. Talagang pinagpipilitan mo pa, ha? Sige, makakatikim ka talaga sa aking babae ka. Halika, dahil hindi ka naman makakalakad, kakalad ka rin na lang kita palabas ng bahay na to. Halika! Aray! Bitawan mo ako! Tulungan mo ako, Oliver! Tigas kasi ng ulo mo eh. Dapat lang yan sa'yo para magtanda ka na rin at hindi ka na magmatapang. Sige, gawin mo na kung anong gusto mong gawin dyan, Jessa. Talaga! Halika! Tama na, Aray! Buntis ako! Wala akong pakialam! Buntis din ako! Tama na! Tama na!
Tila parang hangin lang ang pakiusap ko kay Jessa na tumigil na siya habang nagbibingi-bingihan naman si Oliver sa mga daing ko na tulungan niya ako. Wala akong nagawa kung hindi ang umiyak habang hawak-hawak ang sarili kong buhok para hindi ako masyadong masaktan sa pagsabunot ni Jessa. Wala na rin ako nagawa pa nang patuloy niya akong kinakaladkad palabas ng bahay ni Oliver. Pagkalagpas sa may pintuan, sinalampak lang ulit ako ni Jessa. Nakasunod sa kanya si Oliver na bitbit ang saklay ko na agad niyang ibinato sa akin. Tumama yun sa paa ko pero hindi ko na yun masyadong ininda dahil iyak pa rin ako ng iyak. Ayun na saklay mo. Umalis ka na sa pamamahay ko. Narinig mo yon? Umalis ka na. Hindi lang yan ang aabutin mo mula sa akin kapag bumalik ka pa rito. Parang awa mo na, Oliver. Huwag mong gawin to sa akin. Tapos na tayo, Diana. Paano tong bata sa sinapupunan ko? Sinabi ko na sa'yo. Ipalaglag mo na yan dahil hindi ko yan pananagutan. Si Jessa ang babaeng mahal ko. At ang anak ko lang sa kanya ang pananagutan ko. Narinig mo ba yon? Ako ang babaeng mahal niya at ako ang pananagutan niya. Kaya kung ako sa'yo, Diana, kung ayaw mong ipalaglag yan, pues magpakamatay ka na rin kasama niyan. Ano? Wala ka na rin namang ibang mapupuntahan, di ba? Wala na rin namang tutulong sa'yo. Wala ka na rin namang kamag-anak na matatakbuhan. Ano pang rason kung mabubuhay ka pa? Magpakamatay ka na lang! Umalis ka na, Diana. Huwag ka nang babalik pa rito kung ayaw mo maulit pa tong nangyari sa'yo. Ay, nakaka-stress! Tara na nga, mahal. Nagugutom na ako. Sayang yung reservation natin dun sa restaurant na kakainan natin kung malilate tayo. Oo, sige, mahal. Umalis ka ng hampas lupa ka. Hindi na namin gusto makita pa yung pagmumukha mo rito kapag bumalik kami. O sige, tama na. Tara na, mahal. Nagugutom na rin ako eh. Okay, tara na. Baka mawalan pa ako ng gana ng tuluyan sa pilantod na babaeng to eh. Let's go, mahal. Patuloy pa rin ang pag-iyak ko habang dahan-dahan kong inaabot ang saklay ko. Kahit nahihirapan na itumayo na ako at naglakad na papalayo sa bahay na yon. Kahit madilim na at wala naman akong direksyon na pupuntahan, patuloy pa rin ako sa paglalakad ko at sa pag-iyak ko. Mga ilang minuto rin ako naglalakad ng otomatikong napatigil na lang ako nang mapagtanto ko na nasa tulay na ako. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero napaharap na ako sa mismong tulay at dinungaw ko yon. Wala akong nakita dahil madilim na. Wala rin naman ako naririnig na agos ng tubig dahil tuyo na ang ilog na yon. Basta alam ko lang na mataas ang kinaroroonan ko. Tanging malakas na paghagulul ko lang ang naririnig ko ng mga sandaling yon. Wala na rin ako sa sarili kong katinuan at pumasok na lang sa isip ko na dahan-dahang tumuntong sa tulay. Hindi ko na masyadong pinag-iisipan pa ang ginagawa ko dahil tanging gusto ko na lang na gawin ay ang tumalon. Hindi ko na rin inisip pa ang bata sa sinapupunan ko. Nang makasampa na ako at balak nang tapusin ang buhay ko sa tulay na yon, bigla akong napatingala nang marinig ko na may humampas sa malaking puno. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang na may mga lumipad doon pero hindi ko na lang yon pinansin. Humarap na ulit ako sa may tulay. Kusa ako na lang binitawan ng saklay ko ron at pikit matang pinahulog na ang sarili. Pero otomatikong namulat ang mata ko nang maramdaman ko na may sumalo sa akin. Nagwala ako nang makita ko ang nakakatakot na mukha ng isang halimaw. Nakahawak sa akin ang kamay na may matatalas na kuko, kaya nagpumiglas ako. Sumisigaw na ako ng malakas pero binitawan lang ako ng halimaw nang dahan-dahan na niya akong nailapag sa lupa. Agad akong umatras papalayo sa nakakatakot na halimaw. Halimaw! Halimaw! Tulong! Tulungan niyo ako! Huwag kang lalapit sa akin! Nakikita mo tong bato na hawak ko? Ibabato ko to sa'yo kapag lumapit ka sa akin! Huwag kang lalapit! Huwag mo akong kakainin! Parang awa mo na! Miss, tama na. Huwag ka na sumigaw. Sino ka ba? Kumalma ka lang. Huwag ka na sumigaw. Baka may makarinig pa sa'yo. Sino ka ha? Saan ka galing? Ako si Ben. Hindi ka namin sasaktan kaya kumalma ka. Teka, bulag ka ba?
Hindi mo ba nakikita tong halimaw na nakikita ko? Bakit ang lapit mo sa halimaw na yan, ha? Lumayo ka at makasaktan ka niyan! Hindi niya ako sasaktan, miss. Ano hindi? Hindi ka ba natatakot sa halimaw na yan, ha? Lumayo ka dyan! Tabi! Babatuhin ko yan para umalis! Baka tamaan kita! Uy, huwag mo siyang babatuhin. Bakit? Kasama ko siya eh. Kasama? Ibig sabihin, halimaw ka rin? Hindi, miss. Pwede mo kumalma ka muna. Lalapitan kita para mapakalma kita, okay? Hindi! Lumayo ka! Huwag kang lalapit sa akin! Kasama mo pala ang halimaw na yan! Ibig sabihin, halimaw ka rin! Tulong! Tulungan niyo ako! May halimaw rito! Miss, kumalma ka muna. Makinig ka, okay? Wala kang dapat ikatakot. Hindi mo ba napapansin? Niligtas ka pa nitong Alan na sinasabi mong halimaw. Alan? Teka, yan yung aswang na bukang bibig ng mga matatanda rito sa baryo, ah. Ibig sabihin, totoong aswang na Alan? Yan yung aswang na Alan? Oo, totoo sila. Pero hindi totoo na lahat sila ay masasama. Mababait sila. Pero aswang pa rin yan! Aswang yan! Yung kumakain ng tao! Hindi yan totoo, miss. Anong hindi? Aswang! May aswang dito! Tulungan niyo ako! Tumigil ka na nga sa kababato mo, miss. Talagang pinagtatanggol mo ang aswang na yan, ha? Ibig sabihin, aswang ka rin! Tulong! Tulungan niyo ako! May mga aswang dito! Uy, pwede bang huwag ka na sumigaw? Baka may makarinig sa'yo, mapahamak pa siya. Mas mabuti nga yun para matugis na rin ang aswang na yan. Tulong! Tulungan niyo ako! Miss! Sabi na huwag ka lalapit eh. Babatuhin din kita. Aray, ano ba? Natatamaan na rin ako sa pagbato mo ng mga bato, ha? Tumigil ka na sabi. Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Aray! Uy, napano ka, miss? Sumasakit ang puson ko. Aray! Ang sakit! Ramdam ko ang dahan-dahang pagbagsak ng katawan ko sa lupa habang nakatingin pa rin ang mata ko sa nakakatakot na halimaw sa may hindi kalayuan. Nakatingin din siya sa akin ng diretsyo habang unti-unti nang pumipikit ang mata ko at doon na ako tuluyang nawala ng malay. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatulog, basta ang alam ko lang, madilim pa rin ang paligid ko nang magising ako. Agad kong nilingon ang paligid ko dahil nasa isang hindi pamilyar na bahay ako. Saktong pumasok ang isang binata na may buhat-buhat na tubig at timba. Sa hula ko ay nasa 20 anyos pa lang siya. Mabuti naman at gising ka na, miss. Halos maghapon kang tulog eh. Maghapon akong tulog? Aba, oo. Hindi ba obvious? Gabi na kaya, oh. Ibig sabihin, maghapon kang tulog. Kala ko nga, hindi ka nagigising eh. Nagigib na nga ako ng tubig na ibubuhos ko sa'yo eh. Ito, oh. Nasaan ba ako? Anong lugar ba to? Nandito ka sa bahay namin. Paano ka napunta rito? Wala ka bang maalala kagabi? Nawalan ka ng malay kagabi, miss. Nawalan ako ng malay? Paano? Teka, parang natatandaan kita eh. Ikaw yung kausap ko kagabi. Ako nga. At ikaw rin yung lalaking katabi ng halimaw kagabi. Tama ba ako nang naaalala? Sinabi ko na sa'yo, hindi nga siya halimaw. Ibig sabihin, tama ako na ikaw yun. Oo. Halimaw ka rin? Ano? Ano bang sinasabi mo dyan, miss? Hindi na ako nagdalawang isip at mabilis akong bumaba mula sa papag na pinaghihigaan ko. Agad kong hinanap ang saklay ko at nang makuha ko yon ay tumayo na ako. Uy, teka lang. Saan ka pupunta, miss? Pakiusap, paalisin mo na ako rito. Ano? Saan ka naman pupunta, miss? Kung iniisip mo na halimaw ako, nagkakamali ka ron. Kung hindi ka halimaw, pues paalisin mo na ako. Hindi nga pwede kasi gabi na. Madilim na sa labas. Bakit? Ano bang balak mo sa akin, ha? Kakainin mo ko? May kasama kang halimaw kagabi kaya hindi ako pwedeng magkamali na kauri mo rin yon. Kaya pwede ba? Tumabi ka sa dadaanan ko! Tabi!
Sa sobrang pagkapanik ay hindi ko na nakontrol pa ang sarili ko at mabilis ko nang itinulak ang lalaki. Inipon ko talaga ang lahat ng lakas ko sa ginawa kong pagtulak sa kanya kaya napaupo pa siya sa sahig. Saktong natumba rin siya sa balde na bitbit niya kaya tumilapon yon. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para makalabas ng bahay niya. Kahit na mabagal ay hindi pa rin ako sumuko. Dahil puno na nagtataas ang puno ang paligid niya kaya hindi ganon kaliwanag ang nadaanan ko. Ngunit kahit ganon ay hindi ko na yun pinansin pa. Mula sa malayo ay may narinig akong parang sumipol at ilang segundo lang ang lumipas ay gumalaw na ang mga dahon ng puno na malapit sa akin. Napahinto ako at napatingala. Doon ay nanlaki ang mga mata ko nang makita ko na may lumipad na naman sa ibabaw ko. Pagbaksak nun sa lupa, nakatiklo pa ang naglalakihan itong pakpak sa kanyang katawan at nang bumuka yun, isang figura na ng matandang lalaki ang nakita ko. Otomatikong namilog ang mga mata ko hanggang sa bumagsak na rin ako sa lupa dahil naramdaman ko ang panlalambot ng tuhod ko. Ay, buti naman at nakarating na kayo kaagad, Tay. Iha, kumalma ka. Hindi makakabuti yan sa kalagayan mo. Paano nangyari yun? Halimaw na naging tao? Iha, Huwag kang lalapit! Aswang ka! Aswang! At ano yung nasa dibdib mo, ha? Dugo ba yan? May kinain ka bang tao? Sino nang isusunod mo? Ako? Hindi yan dugo ng tao. Iha, mas makakabuti kung bumalik na tayo sa bahay. Hayaan mong tulungan ka namin ng anak ko na makatayo. Huwag kayong lalapit sa akin. Aswang kayo! Sigurado ako na ako na ang susunod yung kakainin! Tumigil ka na nga, miss. Halimaw! Aswang! Paano niyo may papaliwanag sa akin na nakita ko, ha? Paano niyo mapapatunayan na hindi kayo halimaw? Eh, kitang-kita ng dalawang mata ko na lumilipad ka, na may pakpak ka tapos bigla ka naging tao. At yung dugo sa dibdib nyo, dugo yan ng tao, no? May kinain kayong tao tapos ako yung susunod nyo! Miss, tama na. Tumigil ka na. Hindi ka namin sasaktan. Hindi ka sasaktan ni Tatay Elias. Ikaw ang tumigil! Dahil kakampi ka ng aswang na yan! Tulungan niyo ako! Tulong! Tulong! Sa pangalawang pagkakataon, nakaramdam na naman ako ng sobrang panghihina. Parang bigla na lang bumigay ang katawan ko sa hindi ko malaman na dahilan at ang sumunod na lang na nangyari ay ang unti-unti na namang pagbagsak ng ulo ko sa lupa. Nagdilim na naman ang paningin ko. Mataas na ang sikat ng araw nang magising ako. Agad akong napabangon sa papag na hinihigaan nang matanaw ko ang binatang nakausap ko kagabi. Abala siya sa pagbabalat ng kalabasa sa may lamesa kaya hindi niya napansin na gising na ako. Ikaw pa rin? Nandito na naman ako. Nagtatanong ka pa talaga. Halata naman nandito ka pa rin sa bahay namin, miss. Nawalan ka na naman kasi ng malay kagabi. Sino bang hindi mawawalan ng malay sa mga nakita ko kagabi? Kahit nawalan ako ng malay kagabi, malinaw pa rin sa alaala ko nakita kong halimaw. Nagpalit pa nga siya ng anyo niya sa mismong harapan ko. Nakita ko yon at tanda ko pa. Kasama ka ng halimaw na yon, kaya halimaw ka rin. Hindi nga ako halimaw at hindi rin halimaw si Tatay Elias. Aswang nga siya. Isa siyang aswang. Nasabi ko na sa ito na isa siyang alan. Sinabi ko sa iyo yun bago ka nawalan ng malay nung araw na niligtas ka namin. Kagabi, may dugo siya sa dibdib. Ibig sabihin, may kinain siyang tao. Tama ba ako? Kakainin din ba ako ng aswang na yon? Hoy, tumigil ka na nga. Nakakainis ka na, ha? Yung aswang na kinatatakutan mo ang nagligtas sa'yo nung isang gabi. At sinabi ko na rin sa'yo na hindi yung dugo ng tao. Dugo yun ng isang hayop. Isa akong patunay na hindi masama ang alan. Paano ka nakakasiguro na hindi niya ako kakainin, ha? Eh, aswang nga yun di ba? Aswang! Ang aswang kumakain na talaga ng tao. At isa pa, kung wala kayong binabalak sa akin na masama, bakit hindi niyo na lang ako hayaan na makaalis? Bago pa man makasagot ang binata sa sinabi ko, isang matandang lalaki na ang pumasok sa loob ng bahay. Namilog ang mga mata ko dahil siya yung aswang na nagbagong anyo kagabi. Dahil maliwanag na ngayon, mas malinaw na sa paningin ko ang itsura ng matanda.
May malaki siyang peklat sa mukha. Hindi pa man siya masyadong mukhang matanda pero kulubot na halos ang balat niya. Kayumanggi ang kulay niya na halatang bilad sa araw. Agad na nagsalubong ang mga mata namin pero wala ako nakitang ekspresyon sa mukha niya, habang ako naman ay mas dumoble ang takot na naramdaman. Mabuti naman at gising ka na, Iha. Sana ay nakapagpahinga ka ng maayos. Ikaw yun! Ikaw yung aswang! Siya ang tatay ko. Siya si Tatay Elias. Huwag ka lalapit sa akin! Hindi ka nga sasaktan ni tatay. Bakit ba ayaw mong maniwala? Huwag mo siyang sigawan, Ben. Nakakainis na ho sa tatay eh. Siya na nga yung niligtas natin ng isang gabi tapos siya pa yung may ganang gumanyan. Normal lang yun. Sino ba naman ang hindi matatakot kapag nakakita ng aswang na alan? Pakiusap! Huwag niyo akong kakainin! Sinabi ko na sa'yo na hindi masama ang tatay ko. Hindi ka niya kakainin. Kung kakainin ka niya, dapat hindi ka na niya niligtas nung isang gabi pa lang. At kung may balak talaga siyang patayin ka, bakit ka pa aabot ng 2 araw dito sa bahay namin? Tingnan mo nga, buhay na buhay ka pa rin oh. Ben, tama na. Iha, huwag kang mag-alala. Wala akong balak na masama sa'yo. Kung ako sa'yo, kumalma ka at magpahinga. Buntis ka. Hindi makakabuti sa bata sa sinapupunan mo kung masyado kang nag-aalala. Yan ang dahilan kung bakit ka niligtas ni tatay nung nakaraang gabi. Dahil buntis ka. Bakit kaya hindi ka nalang magpasalamat, miss? Ay, nako. May bata pala dyan sa sinapupunan mo tapos may bala ka pang magpakamatay. Ben, tama na. Akin na nga huyang gatatay na makapagsimula na ako makapagluto nitong ulam na ilalako ko pa sa may bayan para makapagluto na rin ho ako ng pananghalian natin. Tumalikod na sa amin si Ben kaya naiwan ang matandang lalaki sa maliit nilang sala habang ako naman ay nasa pinakasulok ng papag. Nakabalot pa sa sarili ko ang kumot at halatang takot pa rin akong malapitan ng matandang lalaki. Kung totoong isa ho kayong aswang, bakit niyo ako iniligtas nung isang gabi? Dahil katulad ng sinabi ni Ben, naamoy ko na buntis ka, Iha. Naamoy ng mga katulad kong aswang na alan ang dugo ng isang buntis. Nalaman ko na buntis ka. Rinig na rinig ko rin ang malakas mong pag-iyak nung nakaraan, kaya alam ko ang masamang pinaplano mo. Ibig sabihin, talagang niligtas niyo ako at wala kayong balak na patayin ako? Wala, Iha. Natural lang sa mga alan na katulad ko ang magkaroon ng simpatsya sa mga bata, lalo na sa mga inaabandona. Sa totoo lang, yung si Ben ay anak-anakan ko lang. Kinupkup ko lang din siya nung niligaw siya ng mga magulang niya sa gubat. Katulad mo ay ganyan din ang naging reaksyon niya nang malaman niyang isa akong aswang. Pasensya na ho kung natakot ako sa inyo. Normal lang na matakot ka. Nakakatakot naman talaga ang itsura ko. Kulubot ang balat sa muka, may mahahabang pakpak, matatalas na kuko at pangil, tapos may malalaking kaliskis pa. Hindi yun normal na makita sa araw-araw. Kaya naiintindihan ko ang naging reaksyon mo, Iha. Natakot po talaga ako sa inyo eh. Alam ko, muntik pang mapahamak ang bata sa sinapupunan mo. Hindi lang 1 beses, kundi 2 beses dahil sa binalak mo pang pagtakas kagabi. Hindi na ako gaanong nakakaramdam ng takot kaya napahawak na ako sa tiyan ko. Medyo yumuko pa ako ng konti para batuhan niyo ng tingin bago ko muling binalik sa matandang lalaki ang mga mata ko. Malalaman niyo pa rin po ba kung okay lang ang anak ko? Oo, Iha. Amoy ko pa rin ng dugo niya at rinig ko pa rin ang tibok ng puso niya sa loob ng sinapupunan mo. Wala kang dapat ikabahala. Salamat ho kung ganon. Ano nga palang pangalan mo, Iha? Diana. Kung ganun, Diana, huwag mo sanang masamayin ang itatanong ko sa'yo, ha? Bakit ba gusto mong wakasan na ang buhay mo? Alam mo may bata ka sa sinapupunan mo, hindi ba? Hindi ko na po kasi alam kung ano mangyayari ngayon sa buhay ko eh. Anong ibig mong sabihin? Niloko ho ako ng boyfriend ko. Hindi rin po niya gustong panagutan tong anak namin. Ang mas malala pa ron, meron pa ho siyang isang babae na nabuntis. Mayaman ho yun, may kaya sa buhay. At boss niya pa.
Kaya hindi na ako nagtaka na yun ang pinili niya. Yung anak niya sa babaeng yun ang gusto niyang panagutan. Ang bilis niyang magdesisyon ng ganun Tapos yung babae, sinabunutan niya pa ako habang kinakaladkad palabas ng bahay. Siya ho mismo ang nagpalaya sa akin doon. Sinabi niya rin na mas maganda kung tapusin ko na lang ang buhay ko dahil wala na rin naman akong patutunguhan. Wala na ho kasi akong pamilya rito eh. Mag-isa na lang po ako. Malulupit talaga ang mga tao. Dapat sa kanila ay tinuturuan ng leksyon. Narinig kong sinabi mo, miss. Maling-mali ang naranasan mong yan. Pinagtulungan ka nila halata namang wala kang kalaban-laban. Tama ka. Dahil hindi ko rin kayang ipagtanggol ang sarili ko. Ano naman ang kayang gawin ng isang pilay na katulad ko? Pero hindi ibig sabihin nun na magpapaapi ka na lang. Tama. Anong ibig niyong sabihin? Igaganti ka namin sa mga umapi sa'yo, Iha. Ang dapat lang sa kanila ay maturuan ng leksyon. Tutulungan kita dyan, Tay. Gagawin niyo ho yun para sa akin? Oo, Iha. Tutulungan ka namin. Maling-mali ang ginawa nila sa'yo. Paano niyo ho ako matutulungan? Kami ni Tatay ang bahala dyan. Huwag mong kalimutan na isang Alan si Tatay Elias. Walang kawala ang mga umapi sa'yo, miss. Diana na lang. Yun na lang ang itawag mo sa akin. Sige, Diana. Wala kang kailangan na gawin. Kailangan mo lang manood. Gusto ko silang makaharap pareho. Gusto ko malaman nila na ginagantihan ko sila. Bakit? Dahil gusto ko malaman nila na kaya ko ring gumanti. Na hindi ako basta-basta magpapatalo na lang ulit sa kanila. Kung yan ang gusto mo, Iha, nasa likod mo lang kami ni Ben. Hindi ka namin bibiguin at papabayaan. Maraming salamat ho. Hindi ko ho alam na sa inyo pa ako makakakuha ng suporta matapos ko kayong katakutan ng sobra. Katulad ng sinabi ko, normal lang na reaksyon yun. Maraming salamat po talaga. Ang sabi mo, wala kang ibang mapupuntahan, hindi ba? Opo. Kung ganun ay bukas ang bahay ko para sa'yo. Dumito ko muna, Diana. Talaga ho? Oo, aalagaan ka ni Tatay Elias, lalo na yung bata sa tiyan mo. Maraming salamat talaga. Magpalakas ka, Diana, ha? Maghihiganti tayo at sisimulan na natin yon sa lalong madaling panahon. Hindi na natin sila bibigyan pa ng pagkakataon na lumigaya habang ikaw nagdudusa. Tama si Ben. Salamat ho ulit. Maraming salamat. Kinagabihan, nasa harapan ko na ng mas malapitan ng Alan na aswang. Nasa ganong itsura ngayon si Tatay Elias dahil sinabi ni Ben na may kailangan siyang kunin sa katawan ng Alan. Katatapos lang naming maghapunan noon at nakahiga ang malaking katawan ng Alan sa papag habang nakatalikod siya sa amin. Nakikita ko na rin ngayon ang malapitan ang malapaniking pakpak ng aswang. Nakakaramdam pa rin ako ng konting takot pero hindi na sobra-sobra. Sa katunayan ay marahan ko pang hinahawakan ang makikintab na kaliskis ng Alan sa kanyang likuran. Malalaki yon na kasing laki ng matatabang hinlalaki sa paa. Gumagamit si Ben ng kutsilyo para isa-isang magtanggal ng kaliskis sa katawan ng Alan. Maingat ang bawat paggalaw ng kamay ni Ben. Siguro ay dahil iniingatan niya na masaktan si Tatay Elias. Hindi ba nasasaktan si Tatay Elias dyan sa ginagawa mo, Ben? Hindi, sanay na siya. Makapal naman ang balat ng Alan. Para saan ba kasi ang kinukuha mong kaliskis sa likuran niya? Dinudurog to hanggang sa maging pulbos at nilalahok sa pagkain. Ha? Bakit? Isang klase ng gamot ba yan? Nakakapagpagaling ba yan sa sakit? Hindi. Mas malala pa ron ang bisa ng pinulbos na kaliskis ng Alan. Kung ganun, para saan ba yan? Anong gamit niyan at nilalagay niyo sa pagkain? Hindi naman talaga namin ito nilalagay sa lahat ng pagkain. Pero meron tayong paglalagyan ito para lang sa iisang tao. Walang iba kundi yung babaeng nagpalaya sa'yo. Kay Jessa? Oo, tama. Sa kanya nga. Bakit? Hindi ba alam mong naglalako ako ng lutong ulam sa may bayan? Lalakuan ko ng ulam na may ganito ang babaeng yon. Itong dinurog na kaliskis kasi ng Alan, kapag nakain ito, pwedeng mabaliw o makontrol ang utak ng isang babaeng buntis. Kapag sakto lang ang pinakain natin, mapapasunod natin siya. Kapag sobra naman, mababaliw siya. Ganun ang epekto niyan?
Oo, kapag umepekto na to sa babaeng yon, isang bulong lang ni Tatay Elias, susunod na siya sa kahit anong ipag-uutos natin. Pero bakit kay Jessa lang? Hindi ba yan pwede sa hinayupa kong ex? Kay Oliver? Sa mga babaeng buntis lang daw to tumatalab, sabi ni Tatay Elias. Bakit? Ang sabi niya sa akin, kinokontrol niya ang utak ng isang babaeng buntis gamit ito para hindi nila ituloy ang masamang binabalak nila sa bata sa tiyan nila. Katulad ng pagpapalaglag o pagpapahilot para maagasan. Yun ang totoong pinaggagamitan nitong kaliskis ng alan. Pero ngayon, gagamitin natin to sa babaeng yon para makapaghiganti. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko kung wala kayo ni Tatay Elias. Wala yun, Diana. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Tutulungan ka namin ni Tatay. Bukas na bukas, lalakuan ko siya nitong lutong ulam. Gusto mo ba sumama? Natatakot ako, Ben. Wala kang dapat ikatakot. Hindi mo rin naman kailangan lumapit eh. Saka gabi na natin siya lalakuan. Sige, sasama ako bukas. Ayos! Tutulungan din kitang magdurog ng kaliskis. Sige, mabuti pa nga. 5 pirasong kaliskis lang ang kinuha ni Ben at pagkatapos nun ay tinulungan ko nga siya na magdurog nun. Akala ko nga ibabalik na rin sa dating anyo niya si Tatay Elias pero umalis siya na nasa alan na itsura siya. Saan pupunta si Tatay Elias, Ben? Maghahunting siya ng kakainin niya. Ha? Kumakain ba siya ng tao? Hindi. Sigurado ka? Paano ka nakakasiguro? Bakit? May nabalitaan ka na ba rito sa lugar natin na namatay na tao dahil sa pag-atake ng aswang? Wala. O yun naman pala eh. Anong kinakain ni Tatay Elias? Kumakain ba siya ng pagkain ng mga normal na tao tulad natin? Hindi eh. Nalalason siya sa mga pagkain natin. Mga hayop ang kinakain niya at yun ang hinahunting niya tuwing gabi. O sige na, bilisan na natin itong pagdudurog natin nang makapagpahinga na tayo. Sige. Mga bandang mag-aalas 6 ng hapon nang bumaba na kami ni Ben sa baryo para paglakuan namin ng ulam si Jessa. Doon ko lang din nalaman na sa bahay na pala ni Oliver tumitira si Jessa kahit na kung tutuusin ay mas malaki naman ang bahay niya na may bigasan. Nagtago ako sa may malaking puno sa labas ng bahay ni Oliver habang si Ben naman ang lumapit doon. Pinanood ko lang ang gagawin ni Ben. Tao po! Tao po! Teka lang, ano ba? Ano yun? Sino ka bang bata ka, ha? Naglalako ho ako ng ulam, baka gusto niyo hong bumili. Mukha ba akong hindi marunong magluto? Hindi ko kailangan yan! Alis! Naku naman, hindi niyo man lang ho ba ako tatanungin kung anong klaseng putahe to? Wala akong pakialam, ha? Umalis ka na! Katatapos ko na magluto. Masarap ho ito at saka isang balot na ho ito eh. Baka pwedeng bilhin niyo na para makauwi na ho ako. Ginataang manok ho ito. Alam mo ang kulit mo, sabi nang hindi ako bibili. Napakasungit niyo naman, Miss Ganda. Huwag ho kayong masungit, nakakabawa sa beauty niyo yan. Miss Ganda? Opo naman. Hindi ho ako bulag para hindi makita ang ganda nyo kahit gabi na. Napaka-fresh nyo nga ho eh. Dalaga pa ho ba kayo, Miss Ganda? Kasi kung oo, liligawan sana kita. Ilang taong ka na ba? 20 ho. Naku, ang bata mo pa. Lampas 30 na ako. Ha? Lampas 30 ka na? Naku, parang hindi naman kapanipaniwala yan. Baka naman dahilan nyo lang yan para busted din ako agad. Sira ulang binata. Totoong 30 na ako. 35 na ako. We, para kasi kayong kasing edad ko lang eh. Tumigil ka nga. Saka hindi ako magpapaligaw dahil may boyfriend na ako. Ay, sayang naman, Miss Ganda. O siya, para naman hindi ako mag-guilty dahil feeling mo binasted kita, bibilin ko na yung lutong ulam mo. Magkano ba yan na makaalis ka na? Baka umuwi pa yung boyfriend ko eh, pag selosan ka pa nun. Sige na nga, 50 lang to, Miss Ganda. O siya, sige, bibilin ko na yan. Oh, itong 100. Keep the change. Naku, hindi lang pala kayo maganda eh. Ang galante nyo pa. Lalo akong nafo-fall sa inyo niyan eh. Tumigil ka na nga. Ito na yung bayad. Umalis ka na at baka kung ano pang isipin ng boyfriend ko kapag nakita pa tayo na magkausap.
Oo na, Miss Ganda. Hindi mo naman kailangan na ipamukha sa akin na may boyfriend ka na. Nagsiselos na ako eh. Ewan ko sa'yo. Pwede bang lakuan ulit kita ng ulam bukas? Kahit sa ganung paraan na lang para makita ulit kita. Lihim akong napatawa sa narinig kong mga sagutan ni Ben kay Jessa. Huling-huli niya kasi talaga ang kiliti ng babaeng yon. Napatakip pa ako ng bibig para pigilan na lalong mapabungis-ngis. Nasa ganong sitwasyon ako nang otomatikong malaki ang mga mata ko nang isang mainit at malakas na kamay ang biglang humawak sa pulsuhan ko. Nang umangat ang tingin ko, nakita ko si Oliver. Bigla niya akong hinila patayo kaya nabitawan ko ang saklay ko at natanggal ang buong katawan ko mula sa pagkakatago ko sa malaking puno. Anong ginagawa mo dito? Nagtatago ko pa talaga dyan, ha? Aray! Bitawan mo ako! Nasasaktan ako, Oliver! Talagang masasaktan ka kasi bumalik ka pa rito. Nagmamanman ka ba? Sino yan, Oliver? Sino pa ba? Eh di si Diana. Ano? Nakita ko ang mabilis na paglapit ni Jessa sa pwesto namin ni Oliver. Nakita ko rin na agad na sumunod si Ben na may pag-aalala sa ekspresyon ng kanyang mukha. Halatang hindi niya alam ang gagawin ng mga sandaling yon. Hawak-hawak pa rin ni Oliver ang braso ko at doon lang ako kumukuha ng suporta para hindi ako matumba. Pero sa oras na binitawan niya ako, siguradong lupa ang pagbabagsakan ko. At talagang bumalik pa yung pilantod mong ex dito, ah? Ano ka ba? Hindi ko rin alam. Nakita ko nga lang siya dun sa likod ng puno eh. Ang lanti mo talaga para maghabol ka pa kay Oliver, no? Hindi ako naghahabol sa kanya. Kung ganon, bakit nandito ka? Halata naman na naghahabol ka pa rin eh. At isa pa, bakit buhay ka pa? Akala ko naman tinapos mo ng buhay mo. Nagmamanman ka ba sa amin? Hindi. Tinitingnan mo ba kung gaano kaganda ang pagsasama namin ni Oliver, ha? Bitawan mo na ako, alis na ako. Oo nga, bitiwan niyo na siya. Kawawa naman eh. Huwag ka nga makialam dito. Oo nga, sino ka ba? Bitawan niyo na ako. Matapos mo kaming pagmanmanan tsaka kaalis? Hindi ka pa rin talaga nadala sa ginawa ko sa'yo, no? Kulang pa yata yun para magkaroon ka pa rin ng lakas na loob na bumalik dito. O siya, pagbibigyan kita. Mas malala ang aabutin mo ngayon sa akin. Malandi kang pilantod ka! Inisang hakbang ni Jess ang pagitan naming dalawa. Agad niyang hinigit ang buhok ko na ininda ko naman dahil sa sakit. Nakita ko pa sa gilid ng mata ko na napaatras si Ben kasabay ng mabilis na pagpasok ng daliri niya sa loob ng bibig niya kung saan ay rinig na rinig ko na pumito siya gamit yon. Saktong pagkasalampak ko sa lupa, biglang gumalaw ang mga dahon ng puno. May pagaspas din ako narinig hanggang sa bumagsak mula sa taas ang malaking katawan ng alan. Nakabuka ang naglalakihan niyang pakpak na naging dahilan kung bakit napaatras si Oliver habang unti-unting nabitawan naman ni Jessa ang buhok ko. Kitang-kita ko ang namimilog nilang mga mata dahil sa sobrang takot. Namumula ang mga mata ng alan habang nakalabas din ang nagtatalasan nitong pangil. Hindi na nakakapagtaka na sobrang takot ang makikita sa reaksyon ni Oliver at Jessa. Halimaw! Aswang! May aswang! Aswang! May aswang! Tulong! Bago pa man makasigaw ng malala ang dalawa, agad na hinampas ng pakpak ng alan ang direksyon nila. Kitang-kita ko na natamaan sila pareho. Sa tingin ko, mas malakas ang naging salpok nun kina Jessa at Oliver, kaya otomatiko silang bumagsak sa lupa. Pareho silang napagapang sa lupa habang takot na takot ang kanilang ekspresyon na nakatingin sa alan. Ano ba, Oliver? Wala ka man lang bang gagawin para iligtas ako? Sira ka ba? Ano magagawa ko? Halimaw yan, oh. Tao lang ako. Anong gusto mo? Labanan ko yan tapos ako naman ang mamatay?
Kumilos ka na! Gumawa ka ng paraan! Gawin mo ang lahat na magagawa mo! Hoy Diana! At ikaw na lalaki ka! Wala ba kayong balak na tulungan kami? Ha? Takot din ako sa aswang eh. Hindi ko kayang lumaban dyan. Bahala na kayo! Ikaw, Diana! Tulungan mo kami! Kumilos ka na, Diana! Bingi ka ba? Tumayo ka na dyan at tulungan mo kami! Oliver, lumalapit na ulit sa atin ang halimaw! Ano na gagawin natin? Huwag kang lalapit sa amin! Huwag kang lalapit! So, halimaw! Alis! Alis! Tulungan niyo kami! Teka, ang alam ko takot ang mga aswang sa asin eh. Asin? Marami tayong asin! Kumuha ka sa loob ng bahay! Bilisan mo, Oliver! Ako? Bakit ako? Alangan naman ako! Duwag ka talaga eh, no? Matapang ka pala eh, bakit hindi ikaw? Kumuha ka na! Lumakad ka na! Ikaw ang lalaki sa ating dalawa! Balo ka ba? Oo na! Kapag ako namatay, isusunod talaga kita! Paatras pa rin ng paatras si Jessa habang nakasalampak pa rin siya sa lupa habang si Oliver naman ay nakita kong kumukuha na ng tiyempo para makatayo. Nang makita ko na nakaluhod na siya sa lupa at balak ng tumakbo papasok ng bahay, akala ko ay makakatayo na siya ng tuluyan. Pero agad na nahigit ng ala ng isa niyang paa na naging dahilan kung bakit sumigaw siya ng malakas. Umangat siya sa lupa habang nakabaligtad kaya nagpupumiglas siya. Si Jessa naman ay halatang namutla sa sobrang takot sa nangyari kay Oliver dahil napatameme na lamang siya habang tinitingala ang walang yan niyang kasintahan. Oliver! Ah! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Oliver! Jessa, ano bang ginagawa mo dyan? Uupo ka lang ba? Tulungan mo ako rito! Kasalanan mo to eh! Anong gusto mong gawin ko? Aray! Titiwan mo ako, halimaw ka! Huwag mo akong papatayin para awa mo na! Tulungan mo ako rito, Jessa! Hindi ko alam ang gagawin ko! Gumawa ka ng paraan! Tulungan mo ako rito kung ayaw mo ako mamatay! Bilisan mo! Nakita ko na kahit hindi alam ni Jessa ang gagawin niya at kahit kitang-kita ko ang takot sa ekspresyon niya, pinilit niyang tumayo. Inabot ni Jessa ang isang malaking bato na nasa gilid niya at handa na niya sana itong ipukpok sa likod ng alan. Pero natameme na naman siya at halatang nanigas ang buong katawan niya nang lumingon sa kanya ang aswang. Naiwan sa ere ang kamay niya na may hawak na bato. Sa isang mabilis na hampas ng isa pang pakpak ng alan, tumama yun kay Jessa na naging dahilan kung bakit sumalpok ang katawan niya sa isang puno. Hindi ganun kalakas ang naging puwersa nun, pero dumaing siya ng kaunti at tuluyang bumagsak sa lupa. Pagkabagsak niya ay hindi na siya bumangon pa, kaya nasisiguro ko na nawalan na si Jessa ng malay. Si Oliver naman ay nagpupumiglas pa rin hanggang sa hinagis din siya ng alan sa isa pang puno. Mas malakas ang puwersa ng pagbato ni Tatay Elias kay Oliver kaya hindi nakakapagtaka na nawalan din ito ng malay. Nang masiguradong nawalan na nga ng malay ang dalawa, mabilis na akong nilapitan ni Ben habang nasa gilid pa rin ang alan. Halata ang pag-aalala mula sa mukha ni Ben nang inalalayan niya ako na makaupo. Ayos ka lang ba, Diana? Ayos lang ako. Masakit lang ang anit ko pero ayos lang talaga ako, Ben. Pasensya na kung hindi kita natulungan ha. Bakit nga ba? Hindi nila pwedeng makita o malaman na magkakilala tayo. Kasi hindi ko na malalakuan ulit ng ulam yung babaeng yon, yung Jessang yon. Ang kailangan kasi, 2 hanggang 3 beses siya makakain ng pagkain na may dinurog na kaliskis ng alan para mas lalong tumalab yon. Kaya pasensya na talaga ha. Kung ganon, naintindihan ko, Ben. Pasensya na talaga, Diana. Kung alam mo lang, gustong-gusto talaga kitang ipagtanggol kanina. Huwag ka mag-alala. Ayos lang ako. Sa katunayan, mas malala pa ang inabot ko sa kanya nung unang beses eh. Buti na lang at tatawag ko kagad si Tatay Elias. Paano mo siya natawag? Nung sumipol ako, halika, tutulungan kitang tumayo. Salamat, Ben. Tay, salamat at dumating ka kagad. Kung hindi dahil sa'yo, baka napurnada ng plano natin paghihiganti. Salamat ho, Tay Elias.
Ay, teka. Kukunin ko lang yung saklay mo, Diana. Sumandal ka muna rito kay tatay. Salamat ulit, Ben. Oh, ito na yung saklay mo. Teka, anong gagawin natin sa dalawang yan na walang malay? Hahayaan lang ba natin silang dalawa rito sa labas? Eh, kung ako masusunod, ayos lang din naman. Wag na. Baka pwedeng ipasok natin sila sa loob. Bakit pa? Bakit pa tayo mag-aabala? Eh, walang yan naman yung mga yan. Para maisip nila na hindi totoo yung nakita nila na aswang kapag nagising sila bukas na nasa loob sila ng bahay. Para isipin nila na baka panaginip lang yung halimaw. May punto ka nga ron, Diana. Tama yung naisip mo. Itatanggi ko na lang bukas kung sakaling itanong niya sa akin yung nangyari kapag nagrasyon ulit ako sa kanya ng ulam. At saka isasalpak ko na lang sa bibig nitong si Jessa yung ulam na binili niya kanina. Siguradong hindi naman to magigising. Kailangan niya kasing makain yun eh. Sige, tutulong ako. Hindi na. Kaya ko na to, Diana. Hihilahin ko lang naman yung mga katawan nila papasok ng bahay eh. Diyan ka na lang kasama ni Tatay Elias. Kahit nasaan yung aswang si Tatay, huwag ka matakot ha. Ano ka ba? Hindi na ako takot kay Tatay Elias kahit na nasa ala na itsura siya. Mabuti naman. O sige, maiimo muna kita dyan. Kinabukasan, nang magrasyon ulit si Ben, naikwento niya sa akin na nagtanong nga sa kanya si Jessa kung ano nangyari noong gabi. Halatang takot pa rin daw ang babae pero katulad ng plano, tumanggi si Ben at gumawa na lang siya ng kwento. Isang araw pa ang hinintay namin at noong gabi nga ay agad na binalita sa akin ni Ben na tumatalab na ang inilahok namin sa pagkain ni Jessa. Niyaya niya ako na puntahan ulit ang bahay ni Oliver. Noong una ay nagdalawang isip ako dahil baka mahuli na naman kami. Pero siniguro ni Ben na hindi na yun mauulit dahil makokontrol na raw ni Tatay Elias ang utak ng babae. Nakampante rin naman ako dahil kasama na namin ngayon si Tatay Elias sa pagpunta ron, kaya pumayag na rin akong sumama. Nagtatago kaming tatlo sa malaking puno ulit kung saan ako nagtago nung nakaraan. Mabuti na lang at madilim ang paligid kaya hindi kami basta-basta makikita ron. Tanaw na tanaw namin ang loob ng bahay kung nasan si Jessa at Oliver. Magkaharap silang nakaupo sa maliit na lamesa habang tahimik na kumakain. Paano niyo pala nalalaman na tumatalab na yung kaliskis ni Tatay Elias sa kanya? Kapag nangangati na yung balat na pinagbunutan mismo nung kaliskis, yun yung hudyat na tumatalab na. Wow, ang galing pala talaga niyan. Nako, mas mamamangha ka rito, Diana. Tay, sige na. Bumulong ka na. Magutos ka na. Magwala ka sa lalaking kaharap mo ngayon. Nang marinig ko ang bulong ni Tatay Elias, agad ding napabalik ang tingin ko sa bahay ni Oliver dahil sa tunog ng mga plato na tumilapon sa sahig. Doon ko nakita na tinapon ni Jessa ang mga plato sa lamesa at ngayon ay nakatayo na siya sa harap ni Oliver. Halata ang galit sa mukha ni Jessa habang nakatingin siya sa lalaki. Nagsisigawan na rin silang dalawa ron. Ano bang problema mo? Ayoko ng pagkain na yan! Ano ba yung pinapakain mo sa akin? Basura? Ano bang sinasabi mo dyan, Jessa? Wala ka namang reklamo habang kinakain mo yung kanina. Pwes, hindi ko na gusto yung lasa ngayon. Ang arte mo. Kung ayaw mo ng pagkain, hindi mo naman kailangan itapon yun na. Ano bang klase ugali yan? Pinagsasabihan mo ba ako? Baka nakakalimutan mo kung sino ako at kung sino ka lang. Nandiyan ka na naman eh. Kailangan mo bang ipamukha sa akin na mas nakakaangat ka sa ating dalawa? Bakit? Totoo naman kung wala ako, wala kang lalamunin. Grabe mo naman ako pagsalitaan. Ano ba bang gusto mo? Sinunod ko naman lahat ng gusto mo Halos hawak mo na nga ako sa leeg eh. At nagrereklamo ka na ngayon ha? Bakit? Gusto mo bang bumalik sa pilantod mong ex-girlfriend? O baka naman may ugnayan pa rin talaga kayong dalawa kaya siya nagmamanman sa atin nung nakaraang gabi ha? Umamin ka na ngayon, Oliver! Pwede ba? Huwag mo ako simulan ng ganyan mo, Jessa. Ni hindi nga natin pareho maalala yung nangyari nung gabi. Tapos pagbibintangan mo pa ako? Ang sabi ng binata na naglalako ng ulam na pinagtanungan ko. Pagkatapos kong hilahin yung buhok ni Diana, pinigilan mo ko. Nilayo mo siya sa akin tapos hinila mo ako pabalik sa loob ng bahay. Nag-away raw tayo at pareho nagkasakitan. Tinulak mo pa nga ako na malakas kaya tumama tong likod ko sa poste. Ano? Baka ikaw tumulak sa akin kagabi dahil masakit tong likod ko, pati na rin tong likod ng ulo ko. Binabaliktad mo pa talaga ako ngayon, ha? Hindi kita binabaliktad.
Hindi ko nga maalala yung sinasabi mo eh. Tumigil ka na nga. Gumagawa ka lang ng kwento. Bakit? Sasaktan mo ulit ako gaya ng pananakit mo sa akin kagabi? Hindi nga kita sinaktan. Bakit ka na pinagpipilitan mo sa akin? Wala akong maalala na sinaktan kita. Tapos ang usapan. Ang tanging naaalala ko na naginip lang ako ng masama. Hindi ba sabi mo na naginip ka rin ng halimaw? Hanggang doon lang din ang naalala ko. Talagang pinagpipilitan mo ang tungkol sa halimaw na nasa panaginip natin pareho, ha? Eh halata naman na yun ang hindi makatotohanan. Ang mas kapani-paniwala ay yung sinaktan mo ako. Pwede ba? Huwag mong hintayin na magdilim pang paningin ko sa'yo, Jessa. Masyado ka na mabunganga. Kapag ako napigon sa'yo, tututuhanin ko talaga yung binibintang mo sa akin na sinaktan kita. Pinagbabantaan mo ba ako, ha? Tay, utusan mo siya na saktan yung lalaki. Ayos lang ba yun, Diana? Siguro wag muna. O bakit? Huwag mo sabihin na naawa ka pa sa mga yan. Hindi naman. Ayoko lang na madama yung bata sa tiyan ni Jessa. Baka magkasakitan lang sila. Ang gusto ko lang masaktan ay si Oliver. Tama si Diana, Ben. Alam mong ayaw ko rin na madamay ang bata. Kaya nga hindi ko nilakasan ang hampas ko sa kanya noong nakaraan, di ba? Sige ho, Tay. Naiintindihan ko naman po yung rason ninyo. Paghandaan na lang natin ang oras ng pagganti ko. Sa ngayon, ang mas mahalaga ay nakokontrol na ni Tatay Elias ang utak ni Jessa. Sige. Umuwi na rin kami pagkatapos noon. Hindi sumabay sa amin si Tatay Elias dahil may iba pa siyang lakad. Tulog na si Ben sa kwarto niya ng mga oras na yon habang ako naman ay nakatambay lang sa may labas ng bahay dahil hindi pa naman ako nakakaramdam ng antok. Maghahating gabi na noon nang makauwi si Tatay Elias. Medyo natigilan pa ako nang makita ko na may buhat-buhat siyang patay na kambing sa kanyang balikat. Napansin ko rin na medyo natigilan pa si Tatay Elias sa kanyang paglalakad nang makita niya ako. Ano bang ginagawa mo rito sa labas, Diana? Bakit hindi ka pa natutulog? Nagpapahangin at nagpapaantok lang po ako, Tay Elias. Matulog ka na dahil hindi maganda sa buntis ang nagpupuyat. Maya-maya lang ho. Para saan ho ba yung dala niyong kambing? Matulog ka na. Ayokong makita mo ang gagawin ko. Kakainin niyo ho ba yan? Tama ka. Ito ang pagkain ko ngayong gabi. Yan po ang kinakain niyo kapag aswang ho kayo? Oh, Oo nga pala. Nakwento na ho sa akin ni Ben na mga hayop nga po ang kinakain niyo. tama. Akala ko ho kasi kumakain kayo ng tao. Dahil yun po yung natural na paniniwala sa mga aswang na katulad niyo. Totoo naman yun. Mas malakas sa mga aswang kung tao ang kinakain namin. Pero simula bata pa lang ako ay iniwasan ko na kumain ng tao. Yung tatay ko na pumanaw na, yun ang kumakain ng tao. Pero hindi rito sa lugar na to. Malayo pang pinanggalingan ko eh. Nang mamatay ang ama ko, umalis na rin ako doon dahil tinutugis na rin ako ng mga tao. Gusto nila akong patayin dahil alam nilang anak ako ng Alan. Ngayon, puro hayop na lang talaga ang kinakain ko. Hinuli niyo po ba ang kambing na yan? Napansin ko na walang sugat o kagat yung katawan niya. Dinuraan ko lang sa bibig tong kambing na to. Dinuraan ho? Anong ibig niyo sabihin? Nakakalason kasi ang laway ng Alan ng katulad ko, iya. Bukod sa kaliskis ko na nakakapagpasunod sa utak ng isang buntis kapag inihalo sa pagkain nila, yung laway ko naman ay may lason. Nakakamatay ho ang laso na yun? Oo naman. Tingnan mo nga ang sinapit nitong kambing na to. Kung ganon, pwede ho ba ako makahingi ng laway niyo? Aanin mo. Nag-iisip ka pa rin bang kitilin ang sarili mo? Hindi ho, Tay Elias. May paggagamitan lang ho ako. Para saan nga, iha? Saka ko na lang ho sasabihin. Basta ho, makakaasa kayo na hindi ko yun gagamitan para sa sarili ko. O sige, pinagkakatiwalaan kita. Mag-iipon ako ng laway para sa'yo. Salamat ho, Tay Elias. O siya, sige na. Pumasok ka na sa loob at matulog ka na, ha? Ayokong makita mo ang gagawin kong pagkain dito sa kambing na to. Baka masuka ka pa sa dami ng dugo na makikita mo. Sige ho, papasok na po ako sa loob. Pumasok na ako sa loob ng bahay at nakahiga na rin sa papag na para sa akin lang.
Pero kahit ganon, hindi pa rin ako makatulog. Nakaramdam kasi ako ng kuryosidad kung paano kakainin ni Tatay Elias yung kambing na hinuli niya. At dahil gawa lang naman sa sawali ang dingding ng kubo, may mga butas yon na pwede kong pagsilipan nang hindi niya nakikita. Pagsilip ko, nakita ko na nasa anyong alan na si Tatay Elias. Para siyang malaking paniki na nakayuko. Nasa harapan na niya yung kambing, pero ngayon ay wakwak na ang tiyan nun at labas na ang mga laman loob. Gamit ang mahahabang kuko ng alan, hawak-hawak niya ang kinakain niya na para bang sarap na sarap talaga siya. Wala naman akong nararamdaman na takot sa nakikita ko. Siguro ay dahil alam kong mabait naman talaga si Tatay Elias kahit na isa siyang aswang na alan. Pagkatapos kong mapanood yun ng ilang minuto ay nakatulog na rin ako. Kinabukasan, maaga pa lang ay may inabot na sa akin si Tatay Elias na isang bote. Ano ho to, Tay Elias? Yan na yung laway na hinihingi mo sa akin. Ipinag-ipon na kita. Salamat ho. Saan mo ba gagamitin yan, Diana? Malalaman mo rin. Sige. Siya nga pala, mamaya, paglubog ng araw, kailangan nyo na rin maghanda. Ano pong paghahandaan? Yung paghiganti mo sa mga umapi sa'yo. Mamaya na ho yun? Oo, kabilugan kasi ng buwan mamaya. Mahalaga yon para mas lumakas ang talab ng kinain na kaliskis ng babae. Sa pagsulpot kasi ng buwan na hindi natatabunan ng mga ulap, mas malinaw ang bulong ko sa kanya. Mawawala siya sa katinuan niya kaya mas mapapasunod natin siya ng maayos. Oo, para siyang makakatulog sa bulong ni Tatay Elias pero kikilos pa rin siya base sa ibubulong ni Tatay. Sa katunayan niyan, kahit magkaharap pa kayong dalawa, hindi kanya makikilala. Talaga? Oo, kaya kung gusto mo, puntahan ulit natin sila mamaya para makita mo mismo. Sasama ba si Tatay Elias? Hindi na. Tatalab naman ang bulong ko kahit malayo. Basta kabilugan ng buwan. Tama, doon kasi talaga malakas ang bulong ni Tatay. Basta mag-iingat pa rin kayo ha. Huwag kayong magpapakita ron sa lalaki dahil kilala pa rin kayo nun. Opo, Tay Elias. Opo, Tay. Pagsapit ng gabi, bumalik na kami ni Ben sa pinagtataguan namin. Mula sa likod ng puno, tanaw ko na naman na nangyayaring kaguluhan sa loob ng bahay. Kitang-kita ko na hawak-hawak ni Jessa ang leeg ni Oliver habang nagpupumiglas siya. Nagsisimula ng bulong. Bakit ganun? Parang ang lakas ni Jessa. Bakit kahit anong pagpupumiglas ni Oliver, hindi siya makapalag? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na babalutan na siya ng bulong ni Tatay Elias? Malakas na talaga siya. Bitiwan mo nga ako, Jessa! Ano bang nangyayari sa'yo? Balang mo ba talaga akong patayin? Bitiwan mo ako! Halos mapatalon ako sa gulat nang biglang hinagis ni Jessa si Oliver sa dingding ng bahay na para bang naghagis lang siya ng magaan na unan. Agad na umaray si Oliver pero saglit lang yon dahil hinawakan ulit ni Jessa sa kwelyo ang lalaki at pilit na pinatayo ulit. Galit na galit naman si Oliver at pinagsisisigawan niya si Jessa pero nanatiling walang emosyon ang mukha ng babae. Hanggang sa makatayo na si Oliver, nanlaki ang mata ko nang malakas na hinawakan niya ang buhok ng lalaki at malakas na inuntog yon sa gilid ng lamesa. Pag-angat muli nun, duguan na ang mukha at ilong ni Oliver. Naku, mukhang napatay na yata ng babae yung ex mo, Diana. Hindi pwede. Kulang pa yung naranasan niya. Hindi pa sapat yon. Hindi pa siya pwedeng mamatay. Chill ka lang, joke lang yun oh. Hindi pa yung patay. Tinanggalan lang yan na malay para madala natin yung katawan ng ex mo sa bahay. O yan oh, sinisilid na ni Jessa yung katawan sa sako. O hali ka na, lumabas na tayo rito sa pinagtataguan natin at lumapit na ron. Ha? Baka makita tayo ni Jessa. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na hindi ka na niya makikilala pa kahit makita ka niya? Nababalutan na siya ng bulong ni Tatay Elias. Hindi ka na niya makikilala pa. Sigurado ka ba talaga, Ben? Oo, maniwala ka. Tara na, kunin mo na yung saklay mo na makalapit na tayo ron. Sige. Tama ang sinabi ni Ben. Hindi nga halos nagtama ang mata namin ni Jessa kahit na magkaharap na kaming dalawa.
Dire-diretso lang siya sa pagsilid ng katawan ni Oliver sa sako nang walang kahirap-hirap. Mga ilang minuto rin yon hanggang sa magsimula na siyang hilahin yon. Hindi niya binuhat ang sako, basta nakalapat yun sa lupa habang hila-hila niya. Inutusan naman ako ni Ben na sundan lang namin si Jessa. Nang makabalik na kami sa bahay, sinalubong kami ni Tatay Elias. Nandito na kami, Tay. Mabuti naman. Sige na, tulungan mo ako, Ben, para maitali na natin silang dalawa. Hindi niyo na ho sila kailangang itali, Tay Elias. Bakit? Oo nga, mapanganib para sa'yo kung hindi natin sila itatali, Diana. Alam ko naman ho na hindi niyo ako pababayaan, na nasa likod ko kayong dalawa. Sigurado ka ba sa gusto mong mangyari? Opo, Tay Elias. Basta kapag sasaktan ka na nila, re-rest ba kagad kami ni Tatay? Hintayin niyo lang muna ako dahil gusto ko muna silang kausapin. Gusto ko makita nila mismo na may kakayahan din akong labanan sila. Sige, kung yan ang gusto mo, Diana. Nasa likod mo lang kami ni Ben. Oo nga, hindi namin hahayaan na lumapit ang mga kamay nila sa'yo. Salamat, Ben. Salamat, Tay Elias. Kapag handa ka na, sabihin mo lang para matanggal ko na rin yung bulong ko sa babaeng yan. Sige ho. Tinulungan lang ako ni Ben na tanggalin sa sako si Oliver. Naglabas na rin siya ng 2 upuan para sa kanila at pagkatapos nun ay nagtago na rin siya kasama si Tatay Elias. Hihintayin na lang daw nila ang mga mangyayari bago sila lumabas. Habang ako naman, hinarap ko na silang dalawa. Inabot ko ang maliit na timba na may lamang tubig at walang pagdadalawang isip na ibinuhos yon kina Oliver at Jessa. Nagising si Oliver mula sa pagkawala niya ng malay habang si Jessa naman ay bumalik na sa katinuan. Sa tingin ko ay tinanggal na rin ni Tatay Elias ang bulong katulad ng sinabi niya kanina. Diana? Walang yaka talagang babae ka! Nandito ka na naman ngayon sa harapan namin! Teka, nasan ba kami? Oo nga, paano kami napunta rito? Hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga, nasa harapan ko na kayo at magagantihan ko na kayo. Magagantihan? Ano naman ang kayang gawin ng pilantod na katulad mo? Marami akong kayang gawin. At ngayon, mapapatunayan ko sa inyo na hindi ako papayag na apak-apakan nyo lang ako at paulit-ulit na saktan. Ang dami mong sinasabi. Oo nga, ano bang pinagmamalaki mo ngayon? Kaya mo ba kaming dalawa ni Oliver? Baka tadyakan lang kita tapos hindi ka na makabangon dyan sa kinatatayuan mo. Masyadong masama ang ugali niyo pareho. Bagay nga kayo, isang demonyo at isang demonyita. Ano sabi mo? Bakit? Totoo naman kung umasta ka para bang ako ang kabit sa ating dalawa. At ikaw, Oliver, matagal kitang minahal at pinagsilbihan. Tapos ito ang igaganti mo? Puro ka drama. Ayaw ko na sa'yo eh. May magagawa pa ba ako ron? Nagsisi ako na minahal kita. At ngayon wala na akong pagsisisihan pa. Ibabalik ko sa inyong dalawang sakit na pinaranas niyo sa akin. Sige, tingnan natin kung sino ang uuwi ulit na luhaan. Ngayon pa lang, tatapusin na namin dito para hindi ka na makapanggulo pa. Sabay silang tumayo ni Oliver. Napaatras naman ako nang itulak nila ako sa balikat. Buti na lang at bago ako matumba, may sumalo na sa akin. Si Ben yon. Halata ang gulat sa mukha ni Jessa nang makita si Ben. Pero ang gulat na yon ay napalitan ng takot nang may lumipad sa harapan naming lahat. Nang tumingala ako, nakita ko si Tatay Elias na nasa anyong alana. Otomatikong napaatras si Oliver habang tila nanlambot naman ang mga tuhod ni Jessa dahil bumaksak siya sa lupa. Ha? Halimaw! Totoo yung halimaw na nakita natin sa panaginip natin! Ibig sabihin, hindi lang yung basta panaginip? Totoo ang lahat na nakita nyo. Hindi yun panaginip. Totoo ang aswang na nasa harapan nyo ngayon. Aswang? Totoong aswang! Aswang! Tulong! Tama! Matakot naman kayo! Masyado kayong matatapang ha! Kinakalaban nyo lang yung taong alam nyong walang laban sa inyo! Ngayon, harapin nyo ang aswang na alan! Wag! Ayoko! Wag kang lalapit! Tulungan mo ako, Oliver! Mukhang papalapit na siya sa atin! Ano ka, siniswerte? Mas ililigtas ko pa sarili ko kaysa tulungan kita! Magkanya-kanya na tayo! Ano? Ano
Ano sinasabi mo? Bingi ka ba? Wala akong pakialam sa'yo! Anong labang ko sa aswang na yan? Mas pipiliin ko na ikaw ang makain niya kaysa ako! Oliver, bumalik ka rito! Huwag kang tumakbo! Huwag mo ako iwan! Nanatiling umatras si Jessa habang nakaupo pa rin siya sa lupa. Kulang na lang ay gumapang siya habang si Oliver naman ay nagsisimula ng tumakbo. Lalapit sana ang Alan kay Jessa pero nang lumingon ito kay Oliver na papalayo na, iyon ang pinuntirya ni Tatay Elias. Agad na binuka ng Alan ang pakpak niya at lumipad ito patungo sa direksyon na tinatakbuhan ni Oliver. Bago makababa ng lupa ang Alan, hinampas niya ng pakpak si Oliver kaya siya nadapa at sumubsob sa lupa. Kita ko na sobrang nagpanik siya na harapin ang Alan. Lumayo kang aswang ka! Layo! Huwag kang lalapit sa akin kundi papatayin kita! Lumapit ka na ron, Diana. Ako na magbabantay dito sa babae. Halatang shock pa tong Jessa na to eh. Nakatunga nga lang oh. Sige, lalapit muna ako ron. Takte! Huwag kang lalapit na halimaw ka! At tulong! Tulungan niyo ako! Yan ang gusto kong makita sa mukha mo, Oliver. Tama, matakot ka lang. Ano ba, Diana? Hindi mo ba nakikita na papatayin ako nitong alaga mong aswang? Utusan mo to na lumayo sa akin! At bakit naman kita susundin? Bakit? Nakinig ka ba sa akin nung nagmakaawa ako sa'yo? Sa inyong dalawa ni Jessa, nagbingi-bingihan kayo sa mga pakiusap ko sa inyo nung gabing yon. Ano? Napakadrama mo talaga! Susundin mo ba ako o hindi? Ang kapal na mukha mo! Kung ako sa'yo, magsimula ka nang humingi ng tawad sa lahat ng kasalanan mo! Wala akong dapat ihingi ng tawad dahil nagsasabi lang ako ng totoo. Ayokong makulong habang buhay sa pilantod na katulad mo. Narinig naming pareho ang pag-aangil ng Alan. Napasigaw na rin si Oliver nang tapakan ng aswang ang kanyang paa. Dahil mahahaba ang kuko ng Alan, bumaon sa balat ni Oliver ang mga yon na nagpasigaw sa kanya. Bumulwak ang dugo sa kanyang paa at nagpumiglas din siya. Alam ko na naintindihan ni Tatay Elias ang sinabi ni Oliver kahit na nasaan yung Alan siya, kaya naman halatang nagalit ito. Lalong lumakas ang sigaw ng lalaki nang humakbang paulit ang Alan at pinuntirya naman ito ang dibdib niya. Walang sabi-sabi na pinagkakalmot ng Alan ang dibdib ni Oliver kaya nagkasira-sira ang damit niya at napuno yun ng sugat. Aray! Tama na! Tama na! Parang awa mo na! Tumigil ka na, halimaw ka na! Diana! Parang awa mo na! Patigilin mo na to, halimaw na to! Ngayon, nagmamakaawa ka dahil sa takot na mamamatay ka? Ano pa mang gusto mo? Lumuhod ako sa harapan mo! Talaga sarili mo lang ang iniisip mo, Oliver! Tama na! Sige na! Tama na! Akala mo ganun lang yun kadali? Hindi lang buhay ko ang sinira mo, kundi na rin kay Jessa. Napakamakasarili mo. Kayang-kaya mo siyang iwanan para lang iligtas ang buhay mo? Aray! Tama na! Parang awa mo na! Patigilin mo na to, aswang na to! Puro sugat ng dibdib ko! Tama na! May bahala ka ba talagang patayin ako? Meron, pero gusto ko munang makita na mahirapan ka. Ano? Kapag nakawala ako rito, ikaw ang una kong papatayin! Yun ay kung makakawala ka pa. Aray! Hayaan mo, hindi naman kita masyadong pahihirapan. Ano yung nasa bote na yan? Ito ang tutulong sa'yo para hindi ka mahirapan. Ano ba yan, ha? Ano yan? Hintayin mo lang. Ibuka mo yung bibig mo. Kahit anong pagtikom ng bibig ang gawin mo, kayang-kaya ko yung ipabuka. Pakitusok ko na kuko niyo ang dibdib niya. Aray! At tapusin ko na ang kawalangyaan mo. Oliver, inumin mo tong laso na laway ng Alan nang mamatay ka na. Hinawakan ko ang nakabukang bibig ni Oliver at walang pagdadalawang isip na binuhos doon ang hingi kong laway ng Alan kay Tatay Elias. Dire-diretso yun sa lalamunan ni Oliver. Hindi niya na rin yun nagawa pang maisuka dahil segundo lang ang lumipas nang mangisay ang buo niyang katawan. Para siyang kinukumbulsyon ng mga sandaling yon.
Saktong pagkabitaw ng alan sa katawan ni Oliver, bumula na rin ang kanyang bibig. Hindi ko akalain na ganun kabilis i-epekto ang lason sa kanya dahil segundo pa lang ang dumaan. Tumigil na ang pangingisay niya. Pinanood ko pa siya ng sandali bago ko binalingan naman ang tingin ng kinaroroonan ni Jessa at ni Ben. Nanatili pa ring nakalupasay sa lupa si Jessa at nakatulala. Gulong-gulo ang buhok niya at nagsasalita siya ng mag-isa nang lapitan ko siya. Kanina ko pa to kinakausap pero parang hindi niya ako nakikita. Baka naman may bulong pa rin siya. Wala na, tinanggal na yun ni Tatay Elias kanina. Sa tingin ko ay tinakasan na to ng bait dahil sa sobrang takot na makita niyang alan. Ano bang gagawin natin sa kanya? Papainumin mo rin ba siya ng lason? Hindi, Bakit naman? dahil ayokong madamay ang bata sa tiyan niya. Yun din ang ayaw mangyari ni Tatay Elias. Eh ano nang gagawin natin? Kakausapin ko muna siya. O sige, pero sa tingin ko hindi na yun babalik sa dati. Tuluyan na talaga siyang tinakasan ng bait. Hindi ko gusto na nangyari to sa iyo, Jessa. Hindi ko akalain na ganito kahina ang utak mo para hindi ma-handle ang nakakatakot na nasaksihan mo. Naaawa ako pero iisipin ko na lang na karma mo to. Dahil pareho tayong buntis at hindi ko gusto na madamay ang bata sa tiyan mo, hahayaan ko na lang na tinakasan ka na ng sarili mong katinuan. Hindi na para igaya pa kita sa sinapit ni Oliver. Sa totoo lang, magpapasalamat na rin ako sa iyo dahil kung hindi ka dumating, baka nakatali pa rin ako sa demonyong lalaking yon. Mabait pa rin ang Diyos dahil hindi niya hinayaan na mapunta sa akin ang kapalaran na meron ka ngayon. Yung isa nawala ng buhay, habang ikaw nawala sa katinuan. Bagay nga kayo ng lalaking yon. Halimaw! May halimaw! 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 Kahit nasabihin mo pa yan ng paulit-ulit at may ibang taong makarinig sa'yo, wala rin namang maniniwala dahil baliw ka na. Sariling utak mo na ang sumingil sa kasamaan mo. Hayaan na natin siya, Ben. Sige, hayaan mo. Kami na lang ang bahala ni tatay na magbalik sa kanya sa may kalsada. Simula sa araw na to, magiging palaboy na siya. Sige, Ben. Magpahinga ka na muna, Diana. Ililibing pa namin ang katawan ng lalaking yon. Salamat, Ben. Salamat, Tatay Elias. Walang kahit na anong aberya sa nangyari. Tuluyan ang kumalat sa baryo na nabaliw na nga si Jessa. Ang chismis na nabalitaan ni Ben habang naglalako siya ng ulam, usap-usapan daw ng mga tao na kaya nabaliw si Jessa ay dahil hindi pinanagutan ni Oliver ang pinagbubuntis nito at nawala na lang ito na parang bula. Pabor din sa amin yon dahil wala ring nangyaring problema sa pagkamatay ni Oliver. Ngayon ay nakatira na ako sa poder ni Tatay Elias at ni Ben. Tuluyan na talaga nila akong kinupkop kaya sobra ang pasasalamat ko sa kanilang dalawa. Ilang buwan na lang at manganganak na ako. Totoo ba yung sinasabi mo, Diana? Na ano? Na ipapangalan mo sa anak mo ay Alan? Oo, bakit? Pangalan naman talaga ng lalaki yun ah. Sus! Ang sabihin mo, ipapangalan mo yun sa anak mo dahil isang Alan na aswang ang nagligtas sa'yo. Oo nga, pasasalamat ko rin kasi yun kay Tatay Elias. Dahil kung hindi siya isang aswang na Alan, hindi ko masisilang sa mundong to ang anak ko. Alam mo naman na malaki talaga ang pasasalamat ko kay Tatay, di ba? Pero ang weird kaya, pangalan niya Alan na nagmula sa Alan na aswang? Pero katulad ng sinabi ko, wala namang mali ron dahil ang Alan na pangalan ay panlalaki naman talaga. Ay, bahala ka nga. Sus, nagtatampo ka lang eh. Kasi gusto mo, Benedict ang ipangalan ko sa anak ko para magkatulad kayo. Aba, mas maganda naman ang pangalan na Benedict. Pangalan ng santo yun eh. Tunog mabait. Ewan ko sa'yo. Benedict na lang kasi. Alan nga. Pangalan ng aswang yun, wag yun. Isusumbong kita kay Tatay Elias. Sige ka. Teka. Nasaan na nga ba si Tatay Elias? Ano pa nga ba? Nandun, nakabitin sa puno na parang paniki. Naghihintay yun ng may mahahanting na hayop. Sige, kumain na rin tayo at nagugutom na ako eh. Sumisipa na naman tong si baby. Uy, kawawa naman ang baby Benedict namin. O sige, maghahain na ako.
Baby Alan nga kasi.